Itago niyo na lang po ako sa pangalan Joel. 31 taong gulang at mahigit 8 taon akong naging driver ng pampasaherong van sa Nueva Ecija. Hindi ako mahilig sa mga kwentong multo at sa totoo lang po, ako pa ang madalas mangasar sa mga kasamahan kong driver kapag nagkikwento sila ng mga kababalaghan sa kalsada. Palagi kong sinasabi, kapag pagod ang isip at puyat ang katawan, kung ano-ano na lang talagang nakikita. Pero may isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Taong 2022 iyon nangyari, tag-ulan Sir Renz. Halos araw-araw ay bumubuhos ang ulan sa gabi. Madalas ay ako ang huling bumabiyahe dahil kailangan kong makabuo ng boundary. Hindi rin ako natatakot sa 10 oras ng gabi dahil kabisado ko na halos bawat kurbada ng kalsada. May isang bahagi ng highway na iniiwasan ng karamihan sa mga driver. Napapalibutan iyon ng malalawak na palayan at iilang puno ng akasya. Wala ring mga bahay sa loob ng halos 2 kilometro. Mahina ang signal ng cellphone at madalas ay walang dumaraang sasakyan kapag lampas 12:00 na ng hating gabi. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa lugar na iyon. Ayon sa matatandang driver, marami raw aksidente roon noon. May mga nagsasabing may babaeng namatay matapos masagasaan habang naghihintay ng sasakyan. Tuwing madaling araw ay nagpapakita ito sa mga dumaraang driver. Tinatawanan ko lang ang kwento. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Bandang 12:30 po ng madaling araw Sir Renz, natapos ko na ang huling biyahe ko. Wala na akong pasahero at pauwi na lamang ako sa garahe. Mahina ang ulan at makapal ang hamog. Ang windshield wiper ay walang tigil sa paggalaw habang ang ilaw ng van ay hirap tumagos sa dilim. Pagdating ko sa bahaging iyon ng highway, napansin kong may isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi siyang damit. Basa ang buhok at tila nanginginig sa lamig. Una kong naisip na baka nasiraan ng sasakyan ang sinasakyan niya o naiwan siya ng bus. Naawa ko Sir Renz. Huminto po ako. Bahagya kong ibinaba ang salamin. Ma'am, saan po kayo papunta? Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Maputla ang mukha niya ngunit mukhang normal naman. Walang sugat o dugo. Mahina niyang sinabi ang pangalan ng isang barangay na dadaanan ko rin. Ma'am, sumakay na po kayo. Tahimik siyang umupo sa pinakahuling upuan. Hindi ko na siya kinausap pa dahil akala ko ay pagod lamang. Lumipas ang 10 minuto, tahimik pa rin ang buong biyahe. Wala akong marinig kundi ang tunog ng ulan at makina ng van. Maya-maya ay napansin kong lumalamig ang loob ng sasakyan Sir Renz. Sinilip ko ang control ng aircon at patay naman ito. Bigla akong kinabahan Sir Renz. Sa rear view mirror, nakita kong nakayuko pa rin ang babae. Makalipas ang ilang minuto, muli akong tumingin. Nakatitig na siya sa akin. Hindi siya kumukurap. Naninigas ang batok ko. At nagkunwari na lamang akong walang napansin. Pagkaraan ng ilang segundo ay may boses akong narinig. Mahina. Driver. Mahina ngunit malinaw. Po? Huwag kang hihinto. Napakunot ang noo ko. Ma'am, bakit po? Hindi na siya sumagot. Maya-maya pa ay muli siyang nagsalita. Kapag may kumatok, huwag mong bubuksan.
Lalo akong kinabahan, Sir Renz. Wala namang ibang sasakyan sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Kumakaway siya at tila humihingi ng saklolo. Normal sana akong hihinto pero naalala ko ang sinabi ng babae kong pasahero. Hindi ko alam kung bakit, pero pinili ko lamang na huwag na lang huminto. Habang papalapit ako, biglang nawala ang lalaki. Parang usok na naglahos sa dilim. Napapreno ako ng bahagya. Nanginginig na ang mga kamay ko. At biglang... may kumatok sa bintana sa tabi mismo ng driver's seat. Napasigaw ako. Imposibleng may tao roon dahil umaandar ang van ng halos 70 km per hour. Paulit-ulit ang katok. Kasabay nito ay narinig kong nagsalita muli ang babae. "Huwag mong bubuksan." Mas lalo akong binilisan ang takbo. Pagtingin ko sa side mirror, may isang maitim na anino na tila kasabay ng van sa pagtakbo. Hindi ko makita ang mukha nito. Pagtingin ko ulit, wala na. Huminga ako ng malalim. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit nang silipin ko ang rearview mirror, wala na ang babae. Bakante ang pinakahuling upuan. Napahinto ako sa pinakamalapit na gasoline station at tinawag ko ang guard. "Sir, pwede po ba magtanong? May bumababa ba na babae kanina? Dito po sa sa sasakyan ko?" Nagulat siya. Sir, wala naman pong bumaba. Kayo lang ang dumating." Tiningnan namin ang CCTV, Sir Renz, at kitang-kita ang van ko habang pumapasok sa istasyon. Ako lang ang bumaba. Walang ibang tao. Kinilabutan po ako. Kinabukasan, ikinuwento ko iyon sa isa sa pinakamatandang dispatcher sa terminal. Tahimik lamang siyang nakinig, pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ikaw ang nauna." May inilabas siyang lumang clipping ng pahayagan. May balita tungkol sa isang babaeng nasawi sa parehong highway matapos siyang mabangga ng isang van habang naghihintay ng masasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Parehong puting damit, parehong oras, at parehong lugar. Mula noon, marami na raw driver ang nagsasabing may babaeng nagpapasakay roon. Ang iba ay nakarinig din ng 3 katok sa bintana. Ang iba naman ay nakakakita ng lalaking biglang nawawala sa gitna ng kalsada. Hindi ko pa rin alam kung ano ang totoo. Pagkalipas ng ilang araw, Sir Renz, nilinis ko ang van. Sa pinakadulong upuan ay may bakas ng 2 basang paa. Wala namang upuan noong gabing iyon matapos kong iparada ang sasakyan. Habang pinupunasan ko ang salamin sa likuran, may napansin akong unti-unting lumilitaw na mga letra. Parang may nagsusulat gamit ang basang daliri. Isa-isang nabuo ang mga salita. "Salamat sa hindi paghihinto." Nabitawan ko po ang basahan. Mabilis akong lumabas ng van. Nang bumalik ako, pagkaraan ng ilang minuto, wala na ang sulat. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng malamig na tubig sa salamin. Pagkaraan ng 2 linggo ay ipinagbili ko po ang van. Lumipat ako ng trabaho. Hanggang ngayon ay iniiwasan ko ang bumiyahe sa highway na iyon kapag 10 oras na ng gabi. At sa tuwing umuulan ng malakas at napapadaan ako roon, hindi ko maiwasang mapatingin sa gilid ng kalsada. Minsan,
May nakikita akong babaeng nakatayo sa ilalim ng dilim. Tahimik, basa ang buhok, nakaputi ang damit, at tila naghihintay lamang ng susunod na driver na maaawa sa kanya. Hindi ko alam kung isa lamang siyang ligaw na kaluluwa o may iniililigtas lamang siyang mga taong hindi niya kailanman makikilala. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento, Sir Renz. God bless you po.